Hi! Welcome back to Tarot Page Philippines. So, sa video na to, gawin pa natin ang weekly horoscope para po sa merong mga Sun, Moon, and Rising na Libra for March 31 to April 6. So, kung bago ka sa channel, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam ang inyong Sun, Moon, or Rising sign kasi importante siya, sa end po ng video natin, may link po tayo dito. Pakipanood po siya. Remember, the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And I'm also inviting you po, i-click nyo po yung join button sa baba. Pag naging member po kayo, magkakaroon kayong access sa ating mga extended readings. Mas malalim na kasi yung readings doon. And, yun. So, and also, kung kailangan nyo po mag-schedule ng private readings or spellworks, message lang po kayo sa page natin. Meron po admin tutulong sa inyo. And for donations po, you may use the thanks button sa baba. May parang heart. Libra, how are you? So, meron tayong Queen of Wands and a change in the wind. Ay, a change in the wind. So, alam mo na. Minsan, when prayers are not answered, sabi nila, it's because God has a better or the plan is perfect. Kasi yun yung minsan parang ganun yung nararamdaman mo ngayon Ang daming mga bagay na hindi umaakma sa kagustuhan mo. May mga nangyayari or mga plans ka na hindi nagiging sakto sa gusto mo. Kumbaga, may plan ka na ito, dapat ganito, ganyan. Kumbaga sa chess, may nag-anticipate ka na ng next 5 moves nung kalaban mo at alam mo na yung lahat ng possibilities. Pero, along the way, something went wrong. Wala kang maling ginawa. Actually, isipin mo siya as a blessing in disguise ng universe. Because although ito yung gusto mo at nakikita mo maganda siya yung results, hindi yun para sa'yo. The universe is changing the course para sa'yo. Binabago niya yung direction mo, and that is the mercy of heaven na tawag natin. Kasi, along the way, there's something that will really go wrong na big time. So, mas pinili na universe na meto na lang inconvenience, small inconvenience ngayon, kaysa naman in the process, mas matindi yung problema. So, don't worry, okay ka pa. Walang mali. Yung nangyayari sa'yo, it's all part of the divine plan. So, ang crossing mo kasi ngayon is the Magician and Message in a Bottle. Ito yung pinapala sa'yo ng cards na stop for a moment ka muna. Now, kung dami naalala ko, this is also connected to the planet Mercury. Mercury is about communication. It's also about movement. So, stop ka muna. Tahimik ka muna. Merong passage sa Bible, I forgot. Sabi doon, be still and know that I am God. Nandun yung sinasabi na tumahimik ka muna. Diyan ka muna, pumirmi ka muna. Kasi kailangan mo maintindihan ano yung plan ng universe para sa'yo. Hindi mo marinig, hindi mo maintindihan yung gustong ipahiwatig sa'yo kung andun yung point na dire-diretso ka sa mga ginagawa mo na hindi mo binibigyan ng chance yung sarili mo makinig doon sa still small voice. Tanda mo, Libra, yun yung small voice sa'yo, yun yung lagi nagbibigay sa'yo ng proper wisdom, yung right knowledge, and ilang beses mo nang napatunayan. Every time nakikinig ka doon sa message na universe sa heart mo, everything is always correct. Everything is falling into the right place. So, ito na yung week na kung saan tuturuan ka ng universe paano mo papalalimin yung connection mo sa Kanya. Because right now, with the King of Wands, yung desire card mo, tsaka not for you, literal, may mga ginagawa ka ngayon, may mga tinatarget ka, may mga actions ka, and plans na hindi na para sa'yo. May mga dinadesire ka. Why? Para sa magulang yan Si anak, ang gusto niya yung maliit na toy. And sabi ba, nakalasakay sa mga pamangkin nyo, or sa mismo mga sarili nyong anak, or nakita niyo siguro sa somewhere na minsan tumatanggi yung magulang na hindi yan because may ibang gusto yung magulang para sa anak na mas maganda, na mas kalidad, na masabi na tagang tatagal at mas mag-e-enjoy yung bata.
So, andun yung point na yun yung ginagawa ng universe. Medyo nagiging magulang ang universe para sa'yo. Para you deserve better kasi. Tala natin na kung gano'n masabi nga sa Isaiah, as far as the east is from the west, as far as the heavens is from the earth, so is the wisdom of God and the plans of God. Perfect na kasi yun sa universe, yun kay God eh. So, wag na tayong, kumbaga, let's fall in line and let's adapt, let's follow yung, yung heaven's mercy, yung mercy of heaven na binibigay sa'yo. So, minsan, normal kung malulungkot ka na hindi nag-work yung gusto mo or hindi natupad at na-disappoint ka, nalungkot, that's normal. Kasi initial reaction natin yun eh. But, andoon na i-train mo yung sarili mo na, okay, hindi to binigay. Universe, ano yung dapat ba? Ano ba yung, parang andun yung bilangan mo, palitan siya ng excitement. Ay, na-excite ako, may mas magandang plan sa universe or may mas maganda siyang pine-prepare. Diba? So, ituruan mo yung sarili mo na ma-shift yung emotions mo sa ganoong pamamaraan. Your current, naintindihan ko with the current foundation kasi, the sun and si higher power. Ando na parang nakaramdam ka na. Kasi pag titignan ko, ang dami kong hiniling nun, ang dami kong minanifest, ang dami kong pinag-pray, wala naman ako nakuha dun sa mga yon. Pero, isipin mo, yung mga hindi mo natanggap in that time, versus doon sa binigay sa'yo, hindi ka mapupunta ngayon sa in your current status. Hindi man siya physical na nakuha mo, pero yung experiences mo yun, it gave you wisdom eh. Ginawa kang mas malakas, ginawa kang mas matalino, ginawa kang mas madunong. Kaya gusto ko nga yung kanta ni Britney Spears, yung I'm Stronger Than Yesterday. Ganun yun ang nangyayari sa'yo eh. It's the mercy of heaven eh. Na ito yung nakikita ng universe na mas kailangan mo, so yun yung ibibigay sa'yo. So nakala natin kasi na mas alam natin, but in reality, mas kilala tayo ng universe. Kaya yun yung binibigay sa atin. Now in the past we have here, na prominent pa sa'yo, is the Knight of Wands and the Sea. Okay, kasi may mga moments in the past na pinipilit mo na hanapin or i-pursue yung mga opportunities, mga blessings para sa'yo, yung mga mina-manifest mo. And in a way, napagod ka din. Pero ano yung lumalaban ka pa rin. Now, there's a German saying, sabi doon, huwag mong habulin ng mga paru-paro. Gawin mo, magtanim ka ng garden. Dahil kusa silang lalapit kapag may mga bulaklak na. Minsan ito na yung point na sinasabi ng universe, focus on what you have, focus on building yourself. Kaya nga ang daming hindi binigay sa'yo kasi tinutulungan ka ng universe na ma-build ka kasi yung mga bagay na hindi mo pa needed, mga bagay na hindi mo kailangan. Sabi natin mga bagay na parang makakasira sa'yo. Parang yun eh, nakikrave ka na, ay gusto ko ng soft drinks, ganyan. Kasi yung magulang mo, no, bawal sa'yo. So, sa una parang nakakalungkot. Pero in the long run, pag kinompare mo, yung mga ikaw na tinrain ng magulang mo na hindi uminom ng soft drinks or sobrang less ka umiinom versus sa mga ginawa ng tubig ng soft drinks, kita mo yung health, there's a big difference. Ganun yung ginagawa ng universe eh. Kasi yung development mo, we have here the Ten of Swords, tsaka si never-ending story. May mga bagay na sabihin na lang natin na puputulin or tutulungan ka ng universe na maputol sa'yo. It's about sa mindsets na meron ka pa na masasabi natin before nag-work naman para sa'yo. Pero ngayon, hindi na eh. Parang sabihin natin yung breast milk. It helped us as babies, di ba? Yun yung tumulong para mag-grow tayo. Pero pag tumatanda ka, of course, hindi mo na siya kailangan. Yes, it was helpful. Oo, naging tulong siya dati. But the difference right now, yun yung kailangan mo. Yun yung iba na hindi kailangan mo na siyang i-cut. So, same thing with what you are going through as well. Diba?
So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, tandaan na meron tayong excellent reading and invite kita na i-click mo yung join button sa baba para magkaroon ka ng access dito. But for now, tuloy natin yung readings muna. So, for your physical environment, meron tayong 3 of Wands, tsaka co-create. Ang galing lang, no? Ang cute lang din minsan gumalaw ni universe. Yung hindi mo naman kailangan minsan ng hindi ka nagsasalita o nanghihingi ng assistance, pero nagpapadala yung universe. Yung tipong iniisip mo pa lang na ito yung kailangan ko, may mga listahan. Then ang ginagawa ng universe, okay, sabihin sa 10 kailangan mo, sabi ng universe, hindi. 3 lang yung kailangan mo dyan talaga. The rest, hindi mo siya kailangan. Bigla magpo-provide ng universe. And then, ang nakakaloka, kapag nag-provide siya, kahit 10 yung feeling mo or iniisip mo na kailangan, pero 3 lang yung binigay, yung 3 yun, hindi lang basta enough eh. Minsan sobra pa. Minsan, yung 3 yun, kino-cover niya na lahat ng kailangan mo. That's how the universe is working. Kaya, andoon na, kina-challenge ka ng universe na makinig ka. Pag sinabing no, no na. That's the mercy of heaven para sa iyo. Now, the Ace of Pentacles tsaka yung Unfinished Symphony, ito yung ano mo yung emotional environment mo. You know what? As of now, Libra, medyo connected kasi yung finances mo sa emotions mo. Medyo may na-affect niya. So, if you will notice, kapag okay ka, finances is also flowing properly. Pero kapag ngingit-ngit ka, inis ka sa kapitbahay mo na ang lakas mag-video, okay, tas alas 11 ng gabi, your finances is also affected. I-train mo yung sarili mo. Train yourself para paano mo controlin yung emotions. Kasi nakakainis. Sige. Okay. Lagi mo tatandaan, what you feel, your emotions, valid yan. Pero ang tanong dito, paano mo gagamitin yung emotions? Your emotions, they are energies, Libra. And sabi nga, energies, hindi siya pwedeng ma-create, hindi na siya pwedeng ma-destroy, pero pwede mo siyang i-transform. Parang from light energy, di ba, to electric. Yan din yung isang kailangan mo matutunan from the universe. Paano mo i-direct yung inis mo or galit mo into something positive. Yung isang friend ko, ginagawa niya kapag irritable, alam mo yung tipo alauna na madaling araw, bigla maglalaba. Imbes na, kumaga doon niya inalabas niya yung energy niya sa something na productive naman. So, yun yung isang kailangan mong aralin. Paano mo i-divert yun para hindi siya maka-affect sa finances mo. Now, your hopes and fears is the card of justice and also si soulmate. Well, bakit kasi ng term ko eh. Pero minsan gusto mo rin naman kasi minsan kasi gusto mo rin magpabebe. Sino bang hindi gusto, di ba? Oo, medyo cheesy. Parang, pabebe. Pero andun kasi nade-desire ka na parang gusto mo din emotionally, i-cater ka, andoon na, magkaroon ka na yung mga tipong, how are you? How was your day? Yung may nag-check sa'yo. Yes, isa yun sa mga nagiging desires mo. Walang masama doon. Walang mali doon. Tao ka, you have your emotions, you have your needs, and kasama siya sa Maslow's hierarchy of needs na yung emotional connection natin. But take time, wag muna ngayon. Kasi, ang hirap naman na mag-i-involve ka pa ng ibang tao sa life mo kung hindi ka pa naman totally nagagawa yung mga targets mo sa life or yung mga bagay na ina-achieve mo is hindi mo pa talaga na-fulfill. Medyo magiging distraction pa yun para sa'yo. So, it will come, hindi man ngayon, but just give time. Sunod ka lang doon sa plan ng universe. Because in the possible future, 5 of Pentacles siya ka-mending. Okay. Meron ka kasi may mga hindi pa tapos na may mga individuals na lalapit sa'yo. Pwedeng kilala mo na to, galing sa past or bago sila, na ipapadala ng universe sa'yo. Kasi there is something about you na kapag shinare mo sa kanila, makakatulong para
ma-heal sila in a certain area ng life nila. And at the same time, mapapansin mo na ikaw din, nare-release ka sa certain area ng life mo yun. Is parang tinatawag siya na healing through others. And maging continuous to. Actually, hindi lang ito this coming week eh. Looking at here, medyo matagal pa, mahaba yung oras nito. So, who are those? Sino ba itong mga tao to at kailan to? Let's check it in your extended reading. At para ma-access mo yon, i-click mo yung join button sa baba. And remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Yan. And also, yun. Subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope magkita tayo sa extended reading. From Dominican Hill in Baguio City, have a great day. I'll see you soon.